Israelita. Sige, Joey, go. Kung paano inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipura nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian. Kasama ang dalawa nilang anak, si Gersom, ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isinilang, ako'y dayuhan sa lupang ito. Ang pangalawa naman si Elishar, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng paraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan nila Moises sa Hilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang iyong asawa, dalawang anak. Kaya sinalubong siya ni Moises nang nagbigay galang siya at sabyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagpumustahan at masayang nagbatian. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa paraon sa mga Ehipsyo. At kung paano isinalaysay rin niya ang mga hirap ng inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihan sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Egyptyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh nang nagligtas sa inyo mula sa kamay ng paraon at ang mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh nang nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ang higit sa ibang mga Diyos dahil ginawa niya sa mga Ehipsyo na umaapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ang kanyang biyanan na si Moises. Verse 13, no? Kinabukasan, naupo si Moises upang pamagitan at pumatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng tao lumalapit sa kanya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inaabot ni Moises sa kanyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga ito, sa mga tao? Bakit mag-isa ka mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapon nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po, lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos kapag may dalawang taong may pinagtatalunan. Lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katuwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan dapat mong gawin. Pinaghihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain yan para sa iyo at hindi mo yan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong papayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanilang mga kautusan at mga tuntunin
at ikaw rin ang magpapaliwanag nag, sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayanan, may takot sa Diyos, magkakatiwalaan at di magsusuhulan. Gawin mo silang tagapagngasiwa sa libo-libong, daan-daan, limangpu at humatol at sampu-sampu. Sila ang bahalang humatol sa maliliit na usapin. At ang mga mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganoon ang gagawin mo, na sila'y naman utos ng Diyos, hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Ipinakinggan ni Moises ng payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayanan at ginawa niyang tagapagngasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, limang-limampu at sampu-sampu. Sila ang naging palaging hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moises at sila na ang lumulutas ng maliliit na kaso. Pagkatapos nito ay nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Okay? Opo. Chapter 18. Ito na. Okay. Now, Jethro, the priest of Midian and father-in-law of Moses, heard everything God has done for Moses and for his people Israel and how the Lord has brought Israel out of Egypt. So napakinggan ni Jethro, no? Biyanan niya mga kamanghang-mangha na ginawa ng Diyos para sa Israel. Lalo na po yung parting of the Red Sea. Marami nakakilala doon sa ginawa ng Yahweh, no? Kasi yun naman ang gusto niya na makilala si Yahweh doon sa kanyang kapangyarihan na siya lang talaga ang Diyos, no? So namangha itong si Jethro, pari ng Midian. So flashback lang tayo ng konti doon sa yan, 'di ba? Naalala niyo si Abraham, 'di ba? May asawa siya, 'di ba, si Sarah. Nung namatay po si Sarah, nag-asawa ulit si Abraham ng isang kasama niya sa buhay, ang pangalan ni si Keturah. Tama ba? Si Keturah. No? Keturah, yeah, si Keturah. Noon, at si Keturah ay nagkaroon ng 6 na anak. No, isa doon si Midian. So, kaya sa priest of Midian, meron siyang galing siya kay Abraham doon at sa asawa niya si Keturah, no. So, itong si Jethro ay isang pari ng Midian, isang pagan god, no. Meron siyang iba-ibang klase na pinaniniwala Diyos. Kaya itong sa chapter dito na makikita natin sa bandang huli, yun ang pinakagusto ko dito, yung conversion ni Jethro. Pero for the meantime, makikita natin dito sa chapter 2, no? After Moses has sent away his wife, Sipura. So natatandaan natin si Sipura. Remember yung dito sa Exodus 4 verse 25, remember niligtas ni Sipura ang kanyang asawa na si Moses dahil hindi niya pina-circumcise yung kanyang mga anak. Dali-dali siyang kumuha ng flint knight, di ba? Yung flint knight na yun, isang klaseng bato yun na matalim, na matibay. So yun ang ginamit ni Sipura, no, para pang circumcise do sa anak niya, no. At yung dugo
yung dugo na lumabas doon sa anak niya, ipinahid niya doon sa paa ni Moses. Kaya nagkaroon ng kaligtasan si Moses. Hindi na pinatay ng Diyos si Moses dahil doon. Kaya makikita natin si Pura ay isang matalinong babae, no? Kaya lang doon sa chapter na yon, sa Exodus 4, hindi na siya napakinggan. Dito na muli sa chapter 18, sa to say, binanggit yung pangalan niya, pero walang mention na nag-usap sila, no, pati ng mga anak. So pumasok na lang kaagad si Moises at si Jethro dun sa tolda at sila ay nagkwentuhan. So kung mababasa natin dito sa ano, Jethro had sent word to him, I, your father-in-law, Jethro, are coming to you with your wife and her two sons. So Moses went out to meet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and then went into the tent. So pumasok na sila sa tolda, no? Pero ang isang maganda rin dito na nakita kong character ni Moises, yung paggalang niya dun sa father-in-law niya, no? Despite na iba na yung status ni Moises dahil siya yung leader na ng Israel, no? Andun pa rin yung humility niya na nagpakumbaba siya doon sa kanyang biyanan at yumuko siya at hinalikan niya yung kanyang biyanan. Pumasok na sila doon sa tolda, no? Doon sa tolda, masaya sila nagkwentuhan. Kinwento lahat ni Moses ang lahat ng ginawa ng Diyos, ni Yahweh, no? Kaya kung si Jethro ay namangha. Sabi ni Jethro sa chapter 9, Jethro was delighted to hear about all the good things that the Lord has done for the Israel. Diba? So, rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, praise be to the Lord who rescued you from the hand of the Egyptian and of Pharaoh. Sabi niya rito sa verse 13, now I know. Sabi niya, ngayon alam ko na. Sabi niya, that the Lord is greater than all other gods. So, we can see here na meron siyang ibang Diyos. No? Kaya lang, the God of Israel is the most powerful. Diba? Sabi niya rito, now I know that the Lord is greater than all other gods. Wow, ito yung pinakagusto ko. For he did this to those who had treated Israel arrogantly. Then Jethro, Moses' father-in-law, brought a burnt offering and other sacrifices to God. So doon makikita natin, no, nagbigay siya ng sacrifice. So dito nakita natin yung conversion ni Jethro na naniwala sa Diyos ng Israel. So napakaganda, no? Then, sabi dito, no, and Aaron came with all elders of Israel to eat bread with Moses, father-in-law, in the presence of God. So sila ay naghapunan, kumain, kasama ang presensya ng Diyos. Napakasarap, no? Kaya lang yung tungkol kay Sipura, hindi na nabanggit kung paano, no? Hindi na sila, no? Siguro ito na yung last na nabanggit si Sipura. So, the next day, so kinabukasan, sabi ngayon, in the next day, Moses took his seat to serve as a judge for the people, and they stood around him from morning till evening. So, kinabukasan, trabaho na kagad. So, makikita natin yung kabisihan niya, no, ni Moses. Imagine, sabi nga natin, di ba, 2 million people na lumabas ng Egypto. Tapos, siyempre, nakita natin doon sa chapter 16 and 17, yung problema ng mga tao. Diba? Una, wala silang inumin. Nagkaroon ng inumin na bitter, panayreklamo. Diba? So ngayon, bigyan ng Diyos ng tubig, galing doon sa bato. Problema naman ngayon yung pagkain. So maraming problema. So makikita natin dito si Moses mag-isa nakaupo. Ilang tao yung pumipila na puro problema. Hindi lang sa pagkain, siguro pati yung mga neighbor nila sa tent, baka nag-aaway-away na yan. Siyempre,
Hindi natin alam, di naman nakasulat dito sa Bible kung saan sila dumudumi, kung saan sila umiihi, di ba? Malaking problema yan kasi sa 2 million na tao, yung sanitary, di ba? Malaking bagay yan, diyan nagkakasakit yung tao pag marumi yung paligid. No? So baka diyan sa camp nila, hindi na pinaliwanag sa Bible kung paano sila namumuhay. Ang nakikita ko dito parang yung sa sa Ukraine, pupunta sila ng ibang bansa as a refugee. Ganon din sa Gaza, 'di ba? Papunta sila ng Egypt. Ang hirap noon. Bitbit mo yung mga pamilya mo, papunta ka ng ibang lugar. Tapos doon ka nangangapa, kakain ka, hindi ka makakaligo. 'Di ba? Walang tubig. Paano ka maliligo? Paano ka magtututbrush? So yung sakripisyo po ng mga tao na lumabas sila ng Ehipto. Siyempre, dala-dala nila yung sakit ng loob nila, yung sama ng loob nila kay Moses. Minsan, pinangisip ko, parang may katwiran minsan sila eh. Kasi, imagine, from Egypt to Midian, ilang araw yun ang paglalakbay. Dala-dala mo lahat yung pamilya mo, bit-bit mo. Tapos, wala ka pang makain, wala kang mainom, walang restroom, diba? Kung iisipin natin yan, masyadong ang comfortable. Eh tayo ito, very comfortable eh. Sa kwarto, may CR ka, di ba? Pwede ka maligo, may hot water, tapos biglang nawala. Pupunta ka ng ibang bansa pag naggera as a refugee, paano na yun? Walang CR, walang shower, paano na yun? Iisip ko, ang hirap, siguro ang hirap, Lord, sana wala matuloy yung World War III. So, makikita natin yung suffering ng tao talaga. Bukod pa doon, yung sickness, bawat tao, siyempre, may mga karamdaman yan, lalo na yung mga elderly, mga bata, walang gatas, paano yan? Hindi mo naman pwede maggatas dun sa mga baka. Ibang hirap din. Yung mga baka, baka wala ang kinakain yung mga baka kasi wilderness yun eh. Wala mga damo. Saan mo siya ipapasture? Diba? Wala rin tubig. So, isa doon sa makikita natin yung problema ngayon dito ni Moses, napakadami, no? So, nakita ni Jethro yan, father-in-law niya. So, mabuti nga siya, may father-in-law. Ako, wala akong father-in-law. Kawawa po ako noon eh. Pareho kami ni Bless, no? Pareho kami edad 13, wala na po kaming tatay. Nanay na lang po. Kaya kayod kalabaw kami dalawa. Hindi kami magkakilala, so nagkita lang kami sa eskwela. So, at the age of 13, namulat yung mata ko na wala na akong tatay. Pero may asawa siyang iba. May tito yung nanay ko, pero may asawa siyang iba. Punta rito sa Manila. Ang ingay, nagagalit. Kasi may asawa pala siyang iba. Hindi ko alam. So, dagdag pa rin yun. Sa murang edad, sabi ko, sino itong babae na to? Iyak na iyak. Tapos ngawa ng ngawa, hindi ko naiintindihan yung sinasabi. So nagalit ako, binato ko ng silya. So yung pala, nanay ko sa China yon. So mali yung ginawa ko. So, yung problema. So, siyempre, age 13, medyo binatilyo ka na nun. Eh, kita ko yung nanay ko, siyempre umiyak din. Tapos mayroong ibang babae na tumira doon sa bahay namin, iyak na iyak. Hindi ko rin maintindihan yung sinasabi. So, so yun. No? So it's good to have a father-in-law, no? Kaya maswerte po yung mga tao na merong tiyanan na mga mababait, no? Na nagbibigay ng advice kagaya ni Jethro. So dito makikita natin dito sa then the next day Moses took his seat and served as a judge, no, for the people. When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, "What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge while these people stand around?"
from morning to evening. So makikita natin from morning to evening talagang nakapila, no? Baka hindi na nga kumakain si Moses ng lunch, eh. No, hanggang gabi wala nang merienda, pati yung mga tao. So makikita natin yung init ng ulo ng mga tao na ito, tsaka yung patient nila, no, nauubos na. Kaya nakita ni Jethro, binigyan siya ng godly advice, no? Kung hindi, as a leader, binigyan siya ng leadership advice. So maganda, no? Sa buhay natin, uh, it's good, no, kung magkaroon tayo ng mentor, no? Kagaya ng na post ko nga before dito sa group natin ng aking Jethro is may ninong. So yung wala na akong tatay, so yung aking ninong ang aking pinupuntahan sa May Kawayan. From Manila to May Kawayan, sasakay ako ng jeep going to Manila to May Kawayan, sakay ako ng jeep papunta doon sa ninong ko. Halos madalas, lalo na pag Pasko, no? Ngayon, pasasapit na naman ng Pasko, naalala ko na naman siya. Kasi every time na pupunta ako ng May Kawayan, Bulacan, no? Binibigyan niya ako ng 1,000 peso. During that time, yung 1,000 peso, napakalaki nun eh. Kaya lalo siya napamahal sa akin kasi siya yung nagbibigay ng provision at time sa akin, no? Kaya isa siyang mabuting ninong para sa akin, isang mentor, no? Hindi lang yon, marami rin siyang binibigay sa akin na advice tungkol sa buhay-buhay, lalo na sa negosyo. Kasi inventor siya eh. Saka isang successful na negosyante sa May Kawayan. So, ang gusto ko lang iparating dito, kagaya ni Moses, God will send Jethro in our life. No? Kagaya si ninong ko, hindi ko naman inaasahan na siya, ninong lang natin, di ba? Ang alam lang natin, di ba, pagdating ng Pasko, mayroong pamasko, di ba? Bukod pala doon sa pamasko na ibibigay niya, yung mga godly advice na ibibigay niya pagdating na araw, maalala natin, matipresyo natin. So nagpapadala po ang Panginoon ng Jethro sa buhay ng bawat tao, kagaya sa atin, kagaya kay Moses, no? Bilang paghahanda doon sa chapter 19, kagaya ng sinabi po ni uh, Brother Mike kanina sa chapter 19 na madugo, saka maganda rin po ang istorya paghahanda po sa chapter 20 ng utos ng Diyos, no, na ibibigay ng 10 utos. Kaya ito, hinahanda na ngayon dito si Moses kung ano yung gagawin niya para doon sa susunod na phase ng papagawa ng Diyos sa kanila. Kasi meron na silang may mga tao nilabas na nila eh. Meron silang mga tao as a nation, ang problema nila, wala silang lupa. Meron silang nation, may Israel na nga eh, pero wala silang lupa. So naghahanap sila ng lupa. So ang Diyos ngayon, nililead sila ngayon papunta kung saan magkakaroon sila ng sarili nilang lupa. So ngayon, ang unahin ngayon nila siguro yung law. Magkakaroon ngayon ng, kasi before wala pang walang law. Kung ano lang yung tama sa utak nila, yun ang ginagawa nila. So wala silang basihan, no, kung ano yung tama o mali. So bibigyan ngayon sila ng law pagdating sa chapter 20. So dito makikita din natin dito, kung mababasa natin ulit dito sa chapter 18, marami tayong matututunan lalo na sa business, no? Kung meron tayong negosyo, kagaya ko, meron akong business, ano ko lang po yung kwento doon sa life ko, no? Kasi very, very, sa akin itong chapter 18, kasi narinig ko na to before eh, doon sa nag-preach ng pastor. So, nagulat nga ako kung binigay sa akin assignment ni Lloyd to. Sabi ko, kaya naalala ko ito yata yung si Jethro, yung father nito. So, tama po. No? So, binasa ko ulit nakarang araw. So, yun, marami tayong mapupulot. Isa-isahin natin mamaya dito. No? Kagaya ko nung before, nag-start ako ng business. No? Inaabot po ako ng alas 11 hanggang alas 12 na magpasweldo ng tao. Kasi wala po akong secretary.
Ako lang nagko-compute nung daily daily rate nila plus kung may overtime. Kasi si Bless at that time nag-work na sa UP. Ayaw naman niya ako tulungan. Sinasabi ko sa kanya na tulungan niya na ako. Kaso yung rate daw niya, hindi ko kaya. Guys, sweldo niya. So sabi ko, di ba free dapat yon. Hindi daw. Kasi meron siyang pinag-aaral ng mga kapatid. Meron din siyang pinag-aaral ng mga kapatid at that time. So hindi ko kaya bigay yung sweldo niya. So ako mag-isa po. So yung Sabado, inaabot ako ng hating gabi. Eh, kawawa rin yung mga tao ko, uuwi yun eh. Halos hindi pa nga kami pare-pare kumain. Parang nakikita ko yung live natin mo. Mali, which is mali, no? Talagang mali. So at that time, kumuha na ako ng secretary. So nagkaroon na ako ng secretary. Problema naman, ako naman yung nag-aahente, ako nagpa-marketing, ako din naman yung nag-deliver. Minsan ako pa rin yung gumagawa. Sa collection, ako pa rin. All around. Parang si Moses, mag-isa lang siya, no? Kaya mahirap po. Mahirap po yung gawain na gano'n. Kasi kung hindi nyo natatanong, ang ginagawa namin, timba, timba po. No? Yung tenga pa lang ng timba, ilang operation na yan, apat na eh. Apat na operation na yan. Tapos yung handle, yung hawakan, o ilang operation na rin, marami na rin yun. Putulin mo, bibilugin mo, lalagyan mo ng tenga, tatlong operation na kagad dun. Kaya ang hirap, ang dami. Kaya marami tao. Umabot yung employee ko dumami. Which is hindi naman dapat. So, yung nakakilala ko sa Panginoon, unti-unti, binabago niya yung style. Nagpapadala siya ng tao na tutulong. Lalo na po yung wisdom. So, instead of kami mag-produce ng mga, dapat i-produce yung mga detail, yung malilit na bagay, kagaya ng tenga, handle, lehe, ang nangyari, pinasubcon ko na lang po. No? Pinasubcon ko sa iba at binabayaran ko na lang at dinadala sa akin, tapos na. So, ang nangyari po, kami na lang yung nag-assemble. So, mas mabilis, di ba? Yung tao, kumunti ng kumunti yung tao hanggang sa hindi na siya ganun karami, konting-konti na lang. Kailangan ko na lang driver, deliver, at konti ng tiga-assemble. So, malaki yung natipid. So, yung wisdom ni Lord, tsaka yung mga mentor na pinadala ni Lord sa akin, nakatulong po na malaki yun. Kaya dito makikita natin yung kabutihan ng Diyos, no? Kay Moises, kaya din po sa akin, no? Na imbis na marami kang tao, kagaya ni Moises, marami siyang tao na pinagsasabihan, unti-unti nabawasan. No? Babasahin natin ulit dito sa chapter 17. Moses' father-in-law replied, "What you are doing is not good." So hindi maganda po talaga yung nag-iisa. Sinabi na rin po sa Genesis yan, di ba? It's not good for a man but be alone. So kailangan niya ng katuwang. Sabi nga rin sa Ecclesiastes, di ba? Uh, two are better than one, di ba? At three strands ng lubid, di ba? Mas matibay kaysa single strand lang, di ba? Kaya marami tayong matututunan. So dito, kailangan din natin makita rin dito. Sabi nga, the work is too heavy for you. You cannot handle it. No? Dito naman sa chapter 19, sabi niya, listen now. So nagbigay na ng affirmation si Jethro, no? Sabi niya kasi dito, sabi ni Moses kasi dito sa una, sabi niya, Moses answered him, because the people come to me to seek God's will. So, lumalapit yung mga tao kay Moses para hingin yung kalooban ng Diyos. And whatever they have a dispute, it is brought to me, and I decide. And I look, sabi niya, and I decide. Sarili niya, and I decide, di ba? Decide between the parties and inform them of God's decrees and law. Di ba? Siya yung nagde-decide. Siya mag-isa mismo nagde-decide. No? Although hindi naman talaga yun ang primary dapat niya trabaho. Eh. So makikita natin later. No? Moses' father-in-law replied,
what you are doing is not good. You are these people who come to you will only wear yourself out. So magkakaroon na ng burnout dito, no? Magkakaroon na, no? Then sabi nga rito sa chapter 19, so nagbigay na siya ng advice. Advice dito, sabi niya, change, no? Dito magkakaroon na ng change, pagbabago. Baguhin mo yung ginagawa mo, sabi. Listen now to me and I will give you some advice. And may God be with you. You must be the people representative before God and bring their dispute to Him. Teach them the decree and law and show them the way to live and the duties they are to perform. Sabi niya, pakita mo, no? Kailangan meron kang baguhin mo yung strategy mo. Sabi niya, hindi yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo is to pray for the people, 'di ba? And to teach them, 'di ba? Turuan mo sila kung ano, pag-pray mo sila tapos turuan mo sila. Ah, kung matatandaan niyo dito sa Book of Acts, kung pupuntahan natin dito sa New Testament, dun sa 12 Apostles, meron din nagkaroon ng ganyang incident, 'di ba? Dito no, sa Acts 6, Acts 6, 3 and 4, no? May mga brothers doon na hindi magkasundo. So sabi nung 12 apostles, sabi niya, nag-usap-usap silang mga apostol na sabi niya, brother, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. Pumili kayo ng 7 tao, sabi niya. No? Tapos sabi niya, sila mag-handle niyan. Sabi naman ng mga apostle, we will give our attention to prayer. Kami naman, 12, ang aming trabaho is to pray. Diba? And the ministry of the word, to share the word to the people. Yung away-away na yan, mga malilit na away, hindi na namin panghahawakan niya. Pumili kayo ng 7 na matatali. Sabi niya, choose 7 among you who are full of spirit, no? Spirit and wisdom. So parang ganito rin kay Moses ang pinayo ni Jethro sa kanya. Sabi niya rito, but select capable men from all the people. So pumili ka. Hindi lahat, no? Pumili ka ng mga karapat-dapat lang na men who fear God. No? May takot sa Diyos, trustworthy men who have dishonest gain, no? Yung walang dishonest gain, and appoint them to official over 1,000, sabi niya ganyan, 100, di ba? Tens. Dito nakikita ko na rin dito yung yung paghahati-hati ng mga group, parang tayo. Dito na rin siguro nag-start yung cell group, no? Yung D group. Sa dami, no? Naglagay na sila. Parang barangay, para barangay. Dito sa makikita mo, ganda ng wisdom ni Jethro na binigay kay Moses. Kakaiba ito, no? Sabi niya, select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who have uh, who hate dishonest gain, and appoint them as official over 1,000, hundreds, 50s, and 10. Have them serve as judge for the people at the time, but have them bring every difficult case, sabi, to you. The simple case, they can decide themselves that will make your load lighter. So, parang yung binasa natin kanina sa Acts 6, 3 and 4 na choose 7 men, no? Among you with full of wisdom and spirit. Sila yung mag-handle ng mga petty-petty quarrel na yan. At kami naman mga apostle, we will devote ourselves to prayer, no? And preaching the word to the people. So ito, ganun din sinasabi ni Jethro sa kanya. No, pumili ka ng mga ilang tao na pagkakatiwalaan mo na may takot sa Diyos, sila ay mag-handle ng maliliit na bagay. At yung mga malalaking bagay na hindi nila kaya i-desisyonan, ipasa nyo sa akin.
So, 'di ba ang susunod na verse dito sabi niya, ah, if you do this, sabi niya, God so command you will be able to stand the strain, and all these people will go home satisfied. All the people will go home happy, di ba? Magiging masaya sila. No? Moses listened to his father-in-law and did everything he said. He chose capable men from all Israel and made them leader of the people, official over 1,150 and 10. They serve as judge for the people at all times. The difficult case they brought to Moses. But the simple one, they decided for themselves. So, ang ganda, no? Pero dito, may sinabi rito si Jethro. Sabi niya, hanapin ko lang. Sabi niya rito, yung mga payo ko, pag-pray mo. Diba? Pag-pray mo rin. Na kung may sinasabi siya rito, na pag-pray mo yung mga payo ko, kung ayon sa Diyos, ano kayong version? But select capable men. Listen now, sabi niya. Moses' father-in-law, what you are doing is not good. You are people who come to you. Hindi ko makita yung verse, no? So, 23. teach them is, meron yun eh. Sabi niya pag-pray mo, no? 23? Yeah. Teka, ma-share screen ko na nga. Hindi, yun lang. If you follow this advice and if God commands you to do so, then you're able to endure. If you Ay, do hindi this pala. and God so commands, you will Aba. be able to stand the strain and these people will go home Hindi, satisfied. Yun ba? Pray pala yung sinasabi. Pag-pray mo. ba? Sorry. So, yeah. Meron siyang ano. Okay. So, yun po, no? Tayo rin, ganon. Kung meron po tayong mga mentor, no? Meron siyang sinasabi na advice sa atin. Hindi rin ora-ora mismo na susundin natin. Siyempre, pagpe-pray din natin kay Lord kung yung tama yung sinasabi nung nagbibigay sa atin na advice, di ba? Ang final say pa rin dyan, si Lord, di ba? Saka, binigyan din naman tayo ng wisdom ni Lord to decide. Kaya, yun, napakaganda po itong chapter 18 para sa akin at sa atin lahat na it's not good to be alone, di ba? Lalo na po sa ministry na kailangan magtulungan, di ba? Importante po yun, lalo na sa si Chef Katipunan, bago lang, di ba? Di lahat aakuin na ni Pastor Tony yan, di ba? Kaso lang, siyempre, tayo, bilang mga mananampalataya, meron tayong kanya-kanyang gift eh, di ba? Meron tayong kanya-kanyang binigay ng Diyos para sa atin. Kung ano yung katungkulan mo dapat doon. Kailangan may affirmation galing sa kapwa natin mananampalataya. Kagaya ng singing. Kung mahilig tayo sa pagkanta, tapos sasama tayo sa music ministry. Tapos yung pala, wala tayong boses. Hindi tayo pwede doon. Di ba? Di ba? Kailangan may affirmation na galing kay Lord. Galing mo kumanta. Dapat ka maging, di ba? Kasama ka sa worship leader, sa singer. Kung hindi, tayo lang nagpapasok doon. Kung tayo pipilit na, tinulak lang tayo. Mag-sing ka na lang dyan. So, walang affirmation walang glory kay Lord yun, di ba? So, may kanya-kanya. Kagaya as a teaching, di ba? As a teaching, kunyari, sa D-group, di ba, mag-teach ka. Ang hirap po mag-teach, kailangan mo ng talagang ng panahon dyan, tsaka research po, di ba? Mhm. Yung may narinig nga ako kay Pastor Peter. Kasi sinare niya na to yung, lalo na iba ng Sunday, yung topic natin. Tama-tama dito yun. So, naturo na ni Pastor Peter yun. Sabi niya, kung yung gift mo is giving, sabi niya, you're very much welcome sa CCF. when your gift is giving. Hindi ko makalimutan yun eh. Sabi niya, kung ang gift mo ay pagbibigay, sabi niya, you are very much welcome. Sabi niya, Pastor Peter. Ibig sabihin, if you're a tither, sabi niya, parang gano'n. So, hindi ko makalimutan yun eh. So, you're very much welcome here. So, yun po, maraming gift, di ba? Kaya, ito po,
chapter 18 po, ang very important lesson po dito yung magkaroon tayo ng godly mentor na may magtuturo sa atin. Ipapadala naman po ni Lord yun. Kaya isa na lang experience, no? Kasi ako takot kasi ako kasi sa matagal na rin po ako dito sa business ko, almost 43 years na, no, na ganito trabaho. Alam ko na yung labas-pasok nito. So alam ko kung yung employee hindi naggagawa, kabisado mo na. Takot po kasi ako yung mga ibang tao, yung let's say yung die maker ko. Yung die maker, di sabihin gumagawa ng mga molde para sa mga makina. Kung nasira yung makina mo, meron kang die maker na gagawa, yung mechanic. No? Minsan, kinukuha na sila ni Lord dahil matanda na eh. Kasi nga, kagaya ko, 40 plus years na yung business. Yung mga die maker ko, dad na namatay na. Doon ako natatakot kasi minsan, mahirap umanap ng die maker, lalo na hindi niya kabisado yung mga makina. Kasi itong mga makina na na-inherit sa papa ko, isa panahon pa ng kopong-kopong to eh. Ibig sabihin, old machine. Pero wala ka nang mabibiling ganyang machine. Pero merong mga bago siguro, mga galing China, yung mga computerized na, no? Parang kotse, dati, ah, ngayon iba na. Iba na yung mga, hindi na yung makina kagaya dati. Pero yun nga, so yung mga matatandang mga mekaniko na wala na. Alam mo, believe it or not, may pumapalit, pinapalitan ni Lord. No? Pinapalitan niya. So, ito recently lang, last year lang, yung, yung mechanic niyon na umuwi na rin ng Canada, kagaya niya, no? Umuwi ng Canada, doon na nag-stay. So nawala na akong mechanic. So yun ang kinakatakot. Kaya lang, yung may kapalit yung anak niya, naturuan pala niya. So bagito pa. Pero marunong. Nag-hire siya ng ibang na tutulong. So pang-ilan na siguro, pang-apat na siguro na mechanic na yun. Ito yung panghuli, yung anak niya, bata na. Mas bata na sa akin. Kasi pag ako dati nag-hire, mas matanda. Ngayon ito, mas bata na nag-ano ng makina. So yun, ang gusto ko lang iparating, andiyan si Lord, may pinapalit siya. Kung mawala man yung isang supervisor mo, papalitan niya. Diba? Yun. Hanggang sa mag-continue na Kagaya dito, nakita ko dito kay Jesus chapter 18. Ang problema ni Moses, kung hindi siya dinalaw ni Jethro, hindi siya pinadala ni Lord doon kay Moses, siguro habang buhay niya gagawin yung style niyang gano'n. Old school, hindi niya papalitan. So, si Jethro nagturo sa kanya para palitan niya ng bagong style management. Diba? Yun lang po ang nakikita ko po dito. Maraming salamat po muli sa pagkakataon. Thank you so much. Maraming salamat sa iyong gift ng teaching. Hello, Maji. Nakauwi na po si Maji. Andito na po at makakasama natin siya sa Sunday. Di ba, Wow. Maji? Praise God. Okay, tapos na si Yankee. Si Ma'am Yankee. Okay. Okay, thank you. Share ako. Let me share. Ay, marunong. Computer. Pasensya na, old school. Hindi ako marunong. Wow. Pag gumawa, talaga ng... Wow. Okay. Next time, pag-aaralan natin yan. Ang aking assignment ay Exodus 19, no? Ayan, so napakaganda yon na the Lord will send us sa 20, dun sa 18, no? Maganda yung sinabi ni Brother Joe na the Lord will send us someone to help us, to advise us, to counsel us, no? Okay, so dito naman ay
konting ano lang, this chapter has 25 verses and divided into two parts. No, yung verses 1 to 17, it is Moses in Mount Sinai. And 18 to 25, the Lord visits Sinai. So ang buod ng ano na to, ay God spoke to Moses and gave him a message for the people. God promised to make Israel into a special nation if they would obey Him. No? Tingnan natin, ano yung mga requirements for that. So, ito, di ba, nag-deliver ng God ang mga Israelites no, from slavery. And then, yung events dito sa Exodus 19 took place 3 months after the Hebrews left Egypt. So it's in dito sa chapter 19, verse 1, in the 3rd month after the sons of Israel had gone out of the land of Egypt, on that very day came into the wilderness of Sinai. So when they set out from Rephidim, they came to the wilderness of Sinai and camped in the wilderness. And there Israel camped in front of the mountain. So, doon na sila pumunta. No? So, sino ba itong mga sila? So, ang characters dito sa chapter 19 ay yung mga Israelites are Hebrews. They were the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. And they grew into a great nation of people during their time in Egypt. Siyempre, ang bida si Moses, a Hebrew who grew up in the house of Pharaoh. He fled Egypt in Exodus 2 and went to live in Midian. God called him back to Egypt to deliver the Israelites from slavery. And Aaron, the brother of Moses, helped him lead the people of Israel. No? Aaron was from the tribe of Levi. So dito yan sila, no? The Israelites moved from Rephidim to the wilderness of Sinai and encamped near Mount Sinai. No? Sabi nga nila, dyan daw si Hagar o dyan yung Saudi Arabia. Okay, hindi natin alam. Okay. So, if we look at verses 1 to 8, no? God speaks to Moses and people from Mount Sinai. Okay, so dito sa 19 sa chapters 1 to 3, no, nakalagay dito ay I will read kasi nabasa ko na yung 1 to kanina. Moses went up to God and the Lord called him from the mountain, saying, "Thus you shall say to the house of Jacob and tell the sons of Israel." So ano ang sinabi ng Lord ng Lord kay Moses, okay? So kung dito itagalog natin ay sabi niya, mula sa bundok tinawag ni Lord si Moses. Sabi niya, sabihin mo ito sa mga Israelites, sa mga angkan ni Jacob. Nakita niyo kung ano ang ginawa ko sa mga Egyptians at dinala ko kayo rito sa akin na parang eagle na dala-dala ng sisiw niya sa mga pakpak niya. Ngayon, kung makikinig kayong mabuti sa akin at kung susundin ninyo ang kasunduan ko sa inyo, magiging bayan ko kayong mas mahalaga pa kaysa sa ibang bayan. Sa akin ang buong mundo, sabi ng Panginoon, pero gagawin ko kayong isang bayan ng mga priest at isang bansang banal na para sa akin lang. Ito ang sabihin mo sa mga Israelites, sabi ng Lord, no? And then sabi niya, pero gagawin ko kayo ang mga kaya bumaba ng bundok si Moses. No? When he left, pagbaba niya, tinawag niya yung mga elders. And then sinabi niya yung sinabi ng Lord. And they committed that they are going to obey.
no, to obey God. Okay? So, ang ganda ng promise niya, no? Treasured possession among all peoples. Ibang-iba kayo sa ibang mga tao. Talagang special ang Israel. So, God told Moses he was going to descend on Mount Sinai and speak to Moses in the hearing of all the people so they would know he was God's chosen representative. No? So makita natin sa verse 9, the Lord said to Moses, "Behold, I will come to you in a thick cloud." Kaya ngayon makikita natin sa YouTube, may mga thick cloud daw ngayon na nakikita sa Israel. So that the people may hear when I speak with you and may also believe in you forever. So talagang inaalalayan niya si Moses. Para paniwalaan ka. Maririnig nila ako. Then Moses told the words to the people, of the people to the Lord. Tapos sa verse 10, the Lord also said to Moses, "Go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their garments." No? Maglalabas sila. Kailangan malinis na malinis sila. Kaya pala, dito ko naintindihan, yung mga Islam sa Cotabato, mga kaibigan ko, bago sila magdasal, talagang they clean themselves, no? Physically, kanilang kamay, maghihilamos sila before they will go into prayer, no? So palagay ko kasi ang first 5 books ng Quran ay ito, Genesis, Exodus, the 5 first books of our Holy Bible. Ayan. So sabi niya, let them clean and wash their garments. Let them be ready for the 3rd day, for on the 3rd day the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all people. No? So let them be ready, ha? Kasi darating ako. You shall set, pero may boundary. No? You shall set down, okay? Sabi niya, may mga boundaries na sinabi, may mga requirements, sabi niya. You shall set bounds for the people all around. Beware, sabi ng Lord, that you do not go up on the mountain or touch the border of it. Whoever touches the mountain shall surely be put to death. Okay? Ayan, so marami siyang mga batas. No hand shall touch him, but he shall surely be stoned or shot through. Whether beast or man, he shall not live. When the ram's horn sounds a long blast, they shall come up to the mountain. So merong cue kung kailan sila ay pupunta na, no? So Moses went down from the mountain to the people and consecrated the people, and they washed their garments. He said to the people, "Be ready for the 3rd day. Do not go near a woman." So bawal makipag-sex, no? So it came about on the 3rd day when it was morning that there were thunder and lightning flashes and a thick cloud upon the mountain and very loud trumpet sound, so that all the people who were in the camp trembled. And Moses brought the people out of the camp to meet God, and they stood at the foot of the mountain. So we are done with the first part of the chapter, no? Verses 1 to 17. Ito yung pagpunta ni Moses in Mount Sinai. Ngayon ay pupunta na tayo sa 18 to 25 when the Lord visits Mount Sinai. Okay? So dito yung second part na. Mount Sinai was all in a smoke. Pero mo yan, no? Supernatural. Kaya nung araw, yung may mga malaking earthquake noon, grabe yung mga tao, no? Na end of the world na madilim, no? Somewhere in Pampanga ata yun nangyari. But anyway, tingnan natin kung anong yung sa kapanahunan ni Moses. So the second part of the chapter is the Lord visits Sinai.
Now Mount Sinai was all in smoke because the Lord descended upon it in fire. Oh my goodness, nakakatakot, ano? And its smoke ascended like the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked violently. Ba, nag-earthquake pa, no? And the Lord came down. The sound of the trumpet grew louder and louder. Moses spoke, and God answered him with thunder. The Lord came down on Mount Sinai to the top of the mountain, and the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. Moses, halika na, akit ka na dito. Then the Lord spoke to Moses, go down, warn the people again, so that they do not break through the Lord to gaze, and many of them perish. Okay? So dito sa Tagalog, yung 21 ay bumaba si Lord sa tuktok ng Mount Sinai at pinaakyat niya doon si Moses. Umakyat nga si Moses at sinabi sa kanya ni Lord, bumaba ka at warningan mo ang mga tao na wag lalampas sa boundary para makita ako. Maraming mamamatay sa kanila pag ginawa nila yon. Wow, what a fearful God, no? Kailangan maglinis ang sarili pati ang mga priest na lalapit sa akin, kundi paparusahan ko sila. Sinabi ni Moses kay Lord, hindi po makakaakyat ang mga tao dito sa Mount Sinai. Nag-warning ka sa amin na banal ang bundok na ito at huwag kaming lalagpas sa boundary. So sa 24, the last two chapters, sagot ni Lord, bumaba ka at isama mo si Aaron. Pagbalik mo rito. Okay, bababa ka pero babalik ka dito. Okay? Ayan. So, pero wag kang kalimutang i-remind ang mga priest at mga tao na wag tumawid sa boundary para pumunta rito sa akin. No? Ilang beses sinabi ng Lord ang mga instruction niya. Kundi paparusahan ko talaga sila. Bumaba nga si Moses at sinabi sa mga tao ang lahat ng mga ito. So ano ba yung Moses had set limits around so the people would keep their distance, no? At kailangan ito yung mga So ano yung nakikita natin, no? Ano yung nakikita natin na ang Panginoon, no? God is someone to be loved, but He is also someone to be feared. Kaya minsan kapag meron tayong naririnig sa mga radyo o sa mga we hear some news na may violent act, wala ba silang takot sa Diyos? Di ba ganun palagi expression ng mga matatanda sa atin, no? Ayan. So the scene in Mount Sinai would have been frightening because it was a display of supernatural and otherworldly power. God is not to be trifled. We should not take Him lightly, no? And in one sense, He is the loving and merciful Father. But in another, He is a terrifying force that demands and deserves reverence and obedience. So, how do we meet now? No? We need to prepare. No? Yung sa personal life natin, no? Meeting God requires personal preparedness. No? So we must receive God's word. So we must receive by what? By reading the Bible, by studying the Bible, by applying what the Lord is doing. And we must be set apart, no? Ano ba ibig sabihin ito? We must be set apart so that we can function as priests in this world. So we are to be disciples, no? And we must be cleansed. We always ask for forgiveness. And we can only come after the third day, merong ganon, no? So talagang may mga fasting na nangyayari, no? And naalala ko nung araw, pag Fridays, pag
Thursday, yung mga kaibigan ko, mga Katoliko, ay naghahanda na sila ng fasting. Doon ko natutunan ito, yung fasting sa Roman Catholic na mga kaklase ko. Kasi Thursday pa lang, ihanda nila sarili nila for Friday, Saturday. Para sa Sunday, sila ay bago mag-Holy Communion, ay talagang naka-fast pa sila. After the Holy Communion, sila ay pwede nang kumain. No? May mga ganon, mga practices tayo. Pakita natin nung araw na may mga ganon tayong practices. We must respect God's boundary. Ano ba yung mga boundaries niya? Siyempre, yung hindi makakasama sa atin, di ba? Yung mga nakakasama sa atin, dapat hindi natin hahawakan. We must restrain from flesh. Kaya maraming mga verses that do not be transformed in this world. Sexual immorality. No? We must know we come to a holy God. So, and then, ito siguro, isa sa ang maganda ay meron tayong verse that would help us prepare for that Jesus' second coming. Kasi ang ating hinihintay ngayon is the second coming of the Lord. No? Tapos na, nandito na, nag-come na siya noon dumating na siya. And you have to live in the light of the first coming. So makita mo during pagdating niya dito, marami siyang mga requirement, no? So isa 'yon ay pag-aralan natin itong requirements na bago siyang makita. No? And then be discerning kasi ang dami-dami ngayon ang mga false teachings, no? So we have to be cautious about what we hear, lalo na ngayon yung technology natin ay grabe, no? Nandiyan lahat. And accept the uncertainties. No one knows our future. Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, no? Like for example, yung nangyayari sa Israel, no? Nasa celebration ng mga tao. For many years, they have been peacefully living together, no? May mga Arabs din doon, may mga Palestinian, iba-ibang mga talagang we need to accept uncertainties that would we never know. Kaya nga merong may kanta nga ng I don't know about tomorrow. I don't know but I know who holds my hands. No, I forgot the lyrics. I don't know about tomorrow. I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow. And I know who holds my hand. Ayan, no? So, pwede niyong basahin yan. Screenshot yung mga verses dyan that we have to accept uncertainties. And do not lose hope, no? First coming brought salvation, and it instructs us how to live, no? A sensible and righteous and godly lifestyle, no? Ito mo yung lifestyle na sinabi ng Lord sa kanila, yung talagang be obedient. Trust Him, listen to Him. Kasi nung araw, they can hear the physical voice of God. Tayo ngayon, we do not hear the physical voice. Kaya maraming pilosopo, kung nag-disciple tayo, maririnig mo? Ano ka? Baka kailangan mo na ng psychiatrist kasi naririnig Marami nagsasabi, I hear God's voice. It's the leading of the Holy Spirit. Oh my God, she needs di ba? Psychiatrist, no? Ganun sila. Kaya pala, pag nagbabasa ka ng Biblia, nalalaman mo, even the will of God, yung sinasabi nila, akala ko ba the Lord will supply our needs? Yes, but according to His riches. Diba? And even yung healing natin, ang Lord, He may use His power, He may use your faith, our faith, to be healed. Maraming instances yan na nangyari sa ating Biblia. No? And yung mga kwento ng Lord. No? And He can heal us through our doctors. So, makita natin na let's not lose hope, no? na
ito ay naranasan din ng mga leaders ng atin. So encourage one another. Let us encourage one another. Kahit na sabihin, sometimes it is how we say things to others na nakakasakit, no? Dapat iniisip natin how we are going to rebuke a sister or a brother. Kasi minsan baka yung pagsasalita natin, pag nag-rebuke natin siya, o kung ano man, meron tayong statement na nasabi na sasaktan siya, nako, baka magbabackslide na lang siya, no? So we have to be encouraging one another, yung empathy, no? Nabanggit kanina yan ni Brother Joe, yung we listen, no? We listen, yung meron tayong tinatawag na pakinggan muna natin yung isang tao kung anong kanyang nararamdaman. Like for example, when we disciple, marami tayong nararanasan. No? Like for example, ano yan? Do not be conformed in this world. Kung hindi ka makakonform dito sa mundong ito, mapipriso ka. Kasi iba yung isip nila ng transformation, to be transformed, iba, no? Iba yung kanilang context. So, as disciple, alam natin, ano bang ibig sabihin yun? Not to be with this world, no? So, maraming mga worldly things na ayaw ng Lord, no? Sexual immorality, drunkenness, etc. Okay. So, live as if today was the day. You'll never know when God will come. So, if you're not careful, the delay in Jesus' return will lead us to complacency. Anyway, ano naman tayo kung forgiven na tayo, kahit na yung kasalanan natin bukas, forgiven na yan. Diba? Living in the expectation He could return today compels us to live every day for what really matters for eternity. Maraming mga general statement minsan na nasasabi ang mga discipler, no? Sa ating disciple na we have to know the context of how we have to explain, things, no? So that we can able to encourage them. Like for example, yung healing. Dasal naman akong dasal, nagluhod pa ako mula doon sa ng alta, hanggang doon sa alta, mula sa pinto ng simbahan namin, lumuhod ako, nagluluhod ako, tapos ganun din, no? So, ang hirap ata i-explain yun, no? Lalo na kung hindi Bible reader yung ating, o hindi nating kasamahan. Minsan, nakasamahan pa natin sa ating grupo, no? So keep on doing the work Jesus left us to do. As of now, let us do what He wanted us to do. Kanina nabanggit ni Sergio na ano ba yung mga gifts natin na pwede nating itong i-share. Pwede nating maging to be of service in the kingdom of the Lord, no? Ano ba 'yon, no? May mga pagtatanong pa nga hindi ba tayo magsama-sama at magrarally for Israel, no? Alam mo, ang sagot ko doon ay mahirap Hindi basta-basta, baka mayroong sinasabi ang Lord na for each church, may kanya-kanya tayong gawain to pray for it because we might trigger we might trigger divisions among the Muslims in the Muslim Filipinos and Christian Filipinos, no? Pwede natin magkaroon tayo ng mga ganong provocation, no? So sa akin, kontento na ako na yung mga simbahan na praying for Israel, kung ano man yung side natin, not only for Israel but for the person or for the violent people, no? Na pinagpipray natin yon, no? Yung mga taong hindi pa nila nakikilala kung paano magmahal sa kapwa-tao. Okay? So Jesus warned of troubling events as we near the end of the age, including persecution of believers. No? But sa Cotabato, ng unang mga pinugot ay mga pari.
no? Sa mga kabundukan, in our place, the first sabihin natin, spiritual person, ang unang pare na pinugutan was in the year 60, in the late 60s and early 70s. Nasa ano pa ako noon, high school. So, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Pero makikita natin ngayon, lahat, if you read, if you are in touch with what is happening in Israel, go back to the Bible. Nandoon yung pangalan ng Gaza. Nandoon yung pangalan ng lahat yan, ng West Point, kung saan dyan, no? Nandoon lahat, no? Nandito sa Biblia, the history of Christianity is in the Bible. So yung whatever will happen to Israel, it talagang maapektuhan tayo, global talaga yan. So we have to prepare ourselves for the return, for the second coming of the Lord, no? Ayan. So thank you, and that's it. Yankee. Thank you, Yankee. Thank you so much. Okay. So, let's proceed sa 20. Introduction ko lang yung 20. So, 20 kasi yun yung, ano yun na yung Ten Commandments na. pagbibigay na ng 10 Commandments o Decalogue, no? Maikli lang ang aking part dito. So yung pala, yung pagbigay pala ng 10 Commandments ni Lord is hindi lang fearful pero uncomfortable, di ba? May quake, fire, and then the whole black clouds, di ba? The whole mountain actually, kung nakapunta kayo sa Mount Sinai, talaga ang laki nun, Ang laki. di ba? At hindi niyo ba napupunan yung sa chapter Ano ko 19? lang. Panig-panaog si ano? Panig-panaog. Yes. 'Di ba? Alam niyo ba kung ilang oras kung lakarin 'yan? Kung lalakarin 'yan siguro mga 3 hours 'yan. Ayan. Alam nakita na niyo. Hindi pa, Mike. So ano 'yan, ibig sabihin may i-share lang si Loy na para para makita natin na yung preparation, yung sa 10 Commandments. Andito yung mga tao at the foot of Mount Sinai. At the foot. May boundary sila. Sinet ng boundary ni God yan. Huwag kayong tatapak dyan. Ha? Kasi mamamatay kayo. Kung bakit? Kasi yung glory ni God hindi natin may stand. Di ba? No man can see God kung mamamatay siya. Di ba? Yun, tinan nyo, may earthquake, may thunder, di ba? At yung mga tao doon, talagang they are very fearful. Diba? So ang nakakapanik lang dun sa taas is si Moses actually. Wala nang iba. Pinakasama nga niya si Aaron pero I think hindi sumama si Aaron diyan Diba? Naiwan siya sa babae. So ganyan ang setup. Ang dami, 2 million people siguro, may mga tent, mga naan diyan at rinig nila guys. Rinig nila yung pagbanggit ng 10 Commandments. Hindi lang si Moses. Kasi sa pelikula, di ba, si Moses lang nakakaano. Pero the whole people there heard ano yung sinasabi. Di ba? And then may trumpet pa. Yung trumpet dyan is yung parang from heaven. Oo, from heaven. Yung parang horn ng goat. Ganon. And then, una muna ay mahina hanggang sa palakas ng palakas. So yan yung setting nung pagbibigay ng 10 Commandments. Sabi nga ni Yankee, yung preparation. Ang daming preparation, di ba? Yung ano yung sabi Yankee, yung nagdamit, di ba? Pati oo. Nagpalit ng damit, guys. Guys, during that time, ang mahirap do sa during that time, yung mga Hebrews doon, bihira silang magpalit ng damit. Mag-wash ng because clothes. that is, hindi ka pares natin ngayon kasi tayo May maligo washing scarcity of the water. Ha? Kuya, parang kasi yan, di ba? Tama, parang it's a new beginning sa kanila. Pagharap nila dun sa pagbibigay nitong 10 Commandments, di ba? So, it brought a lot of work on the part din sa mga Jew, di ba? So, eto na, yung chapter 20, gusto ko sabihin sa inyo muna na ang chapter, yung commandments ni God ay ano yan
parang covenant yan eh. May paki-share mo nga yung kanto. Covenant, Abraham covenant, Mosaic covenant, at saka yung kay Christ covenant. Yan. Share ko lang ha. Hanggang ano lang ako, hanggang first commandment lang ako. Ano ba yan? Mm-mm. Okay, ito. Ayan. Each covenant had a sign. Yung Abraham covenant na ibinigay ni dito actually nagsimula ang Israel sa isang tao na ito. Kay Abraham. Wala talagang nation of Israel. Nabuo lang yan during the time of Jacob, di ba? Si Jacob, pinalitan niya ang pangalan niya, naging Israel siya. Nung Abraham covenant, ang sign diyan is the circumcision. Ha? Tapos itong sa Mosaic is the Sabbath, yung kay Christ naman the Holy Spirit. Kay Diba? Moses naman Natandaan nyo, itong kay Abraham covenant, this is unconditional. Ibig sabihin niyan, both parties, natandaan nyo ba yung pinag-aral natin sa Genesis, yung pinaghati-hati nila, di ba? Yung mga hayop, di ba? So, dapat dadaan yung dalawang parties involved, pero ang ginawa ni God, pinatulog niya si Abraham. Kasi sigurado, pag dadaan si Abraham doon, kasama siya, he will violate the covenant. Hindi niya kaya. Si God So, si God lang. So, mag-ano. that is tinatawag na unconditional. Ngayon, itong Walang Mosaic, gagawin si Abraham. itong Mosaic covenant, this Kay is Moses. conditional. Sabi nga ni Yahangi Kalina, you have to do, para i-bless ka, you have to do this. Ito yon, ito yung mga yung dapat sundin nyo. Dadaling ko kayo sa promised land, pero you have to obey me. Diba? Ito ang gagawin ninyo. Ito yung 10 commandments. Hindi lang 10 lang yan. Ibig sabihin yan, yung pinaka-base. Diba? Lahat-lahat yan ay 600 in all. Yung what to do and what not to do. Diba? And then, matatapos yan pag meron ng kay Christ. Yun na yun. Wala nang lahat yun. Wala nang lahat yun. Diba? Wala nang lahat yun. Iba. A new covenant I will give unto you. Diba? Okay. Punta tayo sa verse 20. Ay, chapter 20. So, ang ano pala, no? Very uncomfortable, ano? Biro mo yung pagbigay niya ng Lightning, yung mga clouds, pagbibigay niya ng 10 commandments, people are palagay ko thunderous. nervyoso lahat ng mga tao doon eh. Hindi nila alam yung yung ano yung mangyayari, no? And God, okay. Ito is really direct revelation ni God. Hindi ito yung inspired lang, ha. Hindi ito yung parang si John do sa Revelation na nakikita niya. Ito mismo God spoke to the sa Hebrew. Sandali. Teka, sandali, ha? Okay, and God spoke all these words sa chapter 20. Verse 2, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me. So, iyon ang ating first commandment. So, yung sa ancient Israel kasi, ang lakas ng temptation to worship other gods, di ba? Si Baal, god of the weather, for financial success. On sex naman, meron tayong kay Ashtoreth, goddess of sex, romance, reproduction, ang dami. So, Okay. si Mike na. Sige. And God spoke all this word, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Parang pinapaano lang ni God dito, ako yon. Ha? Ako yung sa inyo, nagpalabas sa inyo sa Egypt. Gusto ko lang i-remind sa inyo, out of slavery,
ako yung nagpa-ano sa inyo, nagpakawala from slavery. You shall have no other gods before me. Ang ibig sabihin ng ni Lord, I am God, 'di ba? You shall have no other gods before me. Kita nyo naman, yung pagpunta ka rito sa Mount Sinai, eto ako. Ha? I am God. Hindi ako tao. 'Di ba? Tapos sabi niya, you shall not make yourself an image in the form of anything heaven and above. Ito na nga yung ako nga ito eh. From the clouds eh. Hindi ako yung finorm niya rito. I formed the earth, 'di ba? Lahat ng creation niya rito wala siyang substance. Hindi siya tao talaga. He is truth and spirit. So lagi niya sabi niya, you shall not make an image. Anong gagawin yung image? I don't have an image. I don't have a substance. Lahat ng creation ko, yan, iba ako. Sabi niya, in the form of anything in heaven, above, maski yung ibig sabihin, maski yung mga angel, or in earth, or beneath, or in the water below. Di ba? And you shall not bow down to them and worship them. Di ba? In other words, sabi ni God, I am a jealous God. Nandyan susunod yan eh. Di ba? I am a jealous God. Ibig sabihin niya, ayaw ko ng rival. Di ba? Ayaw ko ng may kaagaw. Di ba? You cannot, sabi niya, you shall not bow down and worship them. Sabihin, yung mga image in the form of anything, you cannot worship them. So, for I, the Lord your God, I am a jealous God. Di ba? Ayoko ng kaagaw. Punishing children of the sins of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations to those who love me and keep my commandments. Di ba? So, yun lang, guys. Ito yung number 1 talaga niya. It is the number 1, ito yung number 1 na kanyang utos, pero ito yung number 1 na violation. Di ba? Not only during the time of Exodus, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Basta sabi niya, you do not make any image in the form of anything na magre-reflect sa akin. How do you know who I am? Ano ba ako? Di ba? Paano niyo nalaman na ganyan ako? Di ba? Walang sense eh. Kasi wala akong substance, any substance na lahat ng creation ko, wala ako ron. Ako lang ang gumawa niyan, pero hindi how can you make a God, small g, out of that, and then you worship them and you bow down. Diba? Pero okay. Pero Brother Mike, picture lang naman yun eh. Diba? Meron ganun tayo. Para lang ako merong Reminder. may reminder, diba? Pero our God is sabihin, although you picture that, pero niwo-worship mo pa rin yun eh. Iba yun eh. Hindi naman sinabi ni God na, okay, you can do that, pero wag mong i-worship. Diba? Hindi eh. Do not make an image. And also do not worship them. Period. Diba? Remember dito sa Mount Sinai, God did not appear. He came as a thunder. He came as a trumpet, di ba? Hindi siya nagpakita ng image. Kasi ang tendency ng mga tao, gagawa ng yung kumbaga, kung ano yung nakita nila, yun ang gagawin nila, yung man-made idol. So, very, very, kay God yan na, wag mo kung tulad sa aking mga creation. Sa aking mga creation, ayaw na Kasi wala akong kahit anumang kapareho sa kinreate ko.
'Di ba? Mm-mm. So hanggang dito lang ako, pero ipakita ko sa inyo yung last the last kasi uulitin niya sa 22. Ulitin niya sa 22 Then the yan. Lord said to Moses, tapos na, inano na yung 10 Commandments, tell the Israelite this, you have seen for yourself that I've spoken to you from heaven. heaven. Inulit niya, Oo. do not make any gods to be alongside me. Nakagaya Do ko. not make Oo. yourself gods of silver or gods of gold. Diba? Guys, that is the number one na sinabi sa atin ni God. That is our number one violation. Diba? Ayaw niya noon, ayaw pa rin niya ngayon. God is the same as yesterday, today, and tomorrow. That is our God. Ayaw, Diba? jealous God talaga siya. Sobra. Make an altar of earth for me and sacrifice in your burnt offering, your sheep and goat. Whenever I cause to be honored, I will come to you and bless you. So the covenant of Moses is conditional. Diba? Kaya nga, hindi nga na-meet ito ng mga ng mga Hebrew eh. Kaya ilang beses silang sinakop ng mga countries, di ba? Mga iba-ibang Mga iba-ibang Now, power. I ask you a question. What is unique of Israel? Bakit ang daming galit sa Israel? Even during the time of Exodus hanggang ngayon. Hanggang ngayon, galit Ano sila. ang unique sa Israel? Ano ang unique? Tatlo yun. O actually dalawa. Alam nyo ano yung number one? Israel has only one God. During the time of Exodus, all the nations surround dun sa Canaan lahat, sila lang yung one God. Instinct sila talaga. So galit yung mga nakapaligid na bansa sa kanila. Kasi all the other, lahat ng God nila involves to sun, kung hindi sun, moon, and stars. Diba? Okay, Sa frogs. Egypt, ganon. Frogs. Half man, half animals. Ganon sila lahat. Diba? Kaya galit na galit eh. Diba? And then second is the circumcision. Diba? Kakaiba naman talaga guys yun eh. Oo. Instinct eh. 'Di ba? Kaya yung mga lahat ng mga tao doon na talagang they were jealous. 'Di ba? Sino ba 'tong mga taong to? They have only one God, and then meron silang circumcision, and then they do not intermarry. Oo. Bawal sa kanila ang intermarry. 'Di ba? So lahat doon wala, they were intermarried lahat, di ba? Kaya nga yung mga Samaria, di ba, Intermarried with galit, other nations. intermarried with other nations. Kaya ayaw nilang dumaan doon, di ba? Yung tatlong iyon, hanggang ngayon, di ba, yan, kaya galit ang mga Arabo, galit lahat ng mga nakapaligid sa kanila, kasi nga, they were very unique, di ba? And yung sinasabi na it's the only nation that God promised a land, di ba? Okay. And blessing, di ba? Yung hindi sila naghanap ng land nila, hindi. They were promised that land. And si God chose Israel out of all the nations, out of all the peoples in the world. Ito yung doctrine of election only for this and we don't know the reason kung bakit sila yung pinili ni God. Hindi, nakita naman natin, hindi naman sila yung pinaka mabait, di ba? 8 years nga si Moses at si Abraham nung una, di ba? And galing siya saan ba yung galing si Abraham? Sa Land of Ur. Yeah. Oo, so talagang inalis siya ron to be able to go to Canaan dun sa promised land niya. So, parang in the same way na God chose us, di ba? Out of the whole people of the earth for our salvation, di ba? God wants us to be different from the world. Maging iba tayo, to commit ourselves to God fully.
and holy. And talagang mag-obey lang tayo. And if we are sanctified like this, God will use us mightily. Di ba? But if we allow sin to reign in us, like the Jews later did, di ba? Parang, di ba? Kaya si God nag-choose siya ng ibang way. Si Jesus Christ na talaga. Ang maraming tayong mapag-aaralan dito na maraming lahat nakaturo kay Jesus talaga yung there's only one way. So, ano? Yung covenant was conditional, ha? Conditional sa obedience sila, di ba? So, 10 Commandments. Ma'am Lloyd, Hmm. ano ibig sabihin conditional? Titili? Ganyan? Hindi, ibig sabihin, Ano? God will bless you if Bless you you. have to do this. If you Okay. If Yeah. you do this, I will bless you. I will bless you. Ano yan? Conditional. Conditional siya. Kaya nga, If hindi you don't do this, curse. Parang ganon. Hindi nga sila nakapasok sa itong Diba? generation, hindi sila nakapasok sa Dalawa lang ang nakapasok sa promised land sa kay Moses, di ba? Tapos makita natin dun sa chapter 8, di ba, yung